Unang istorya, Kalam. Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Si Danilo ay isang binatang aswang kumakain ng nabubulok na bangkay ng tao. Pinamana sa kanya ang katauhang ito ng kanyang mga magulang. Sa tuwing MY patay sa barangay nila, ay pumupunta siya dito. Kahit di niya kaano-ano o kakilala, ay nakikipaglamay siya. Gusto niya ang pakiramdam ng natatakam sa katawan ng yumao. Tulo ng laway ni Danilo, habang pinagmamasdan ang nasa ataol, sa isip niya ay ilang araw na lang ay pwede na niyang lantakan ang bangkay na ito. Dumating ang araw ng libing. At nandoon si Danilo para masdan ang kanyang pagkain. Naisip niyang pagkalipas ng 2 linggo ay babalik siya sa sementeryo upang makain na niya ang bangkay. At ganoon na nga ang nangyari, malayang nakuha ni Danilo ang bangkay. At doon mismo sa sementeryo na niya ito kinain. Sarap na sarap si Danilo sa pagsagpang sa bangkay. Kahit na ito ay may amoy at mga uod pa, ay wala siyang paki. Basta malamnan lang ang kalam ng kanyang tiyan. Dumating ang panahon na nagka-nobya na itong si Danilo, at ito rin ay naging kanyang asawa. Si Maribel, katulad din niyang aswang na kumakain ng bulok na laman. Nagpatuloy ang kanilang gawain. Pinagsasaluhan nila ang nahuhukay nilang bangkay. Minsan ay 2 hanggang 3 nabubulok na mga bangkay ang kinakain nila sa isang gabi lang. Hanggang sa naalarma na ang taong bayan. May lumalapastangan sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kaya naman ay nag-organisa sila ng ronda at walang patid yon kada gabi. Nais nilang sila mismo ang magparusa sa sinumang mahuhuli nila na gumagawa ng hindi mabuti sa kanilang yumao. Sina Danilo at Maribel naman ay nahirapang dumiskarte ng bangkay dahil sa pangyayaring yon. Natatakam sila sa bangkay, ngunit nangangamba naman sila sa kanilang buhay pag nahuli sila ng taong bayan. Para malamnan ang kumakalam na sikmura, bumibili si Maribel ng karne ng baboy sa palengke. Ililibing nila yon para mabulok at pagkaraan ng ilang araw ay pwede na nilang kainin. Hindi sapat ito, wika ni Danilo. Kulang na kulang iyon para sa kanilang dalawa. Bukod pa doon ay hindi niya gusto ang laman ng hayop, mas gusto niya ang laman ng tao. Nagpatuloy ang ganoong sitwasyon nila ng maraming araw. Hanggang sa hindi nakatiis si Danilo. Isang gabi, habang tulog silang mag-asawa, ay gumising si Danilo. Pumunta siya sa likod bahay para kumuha ng kahoy na 2x2. Bumalik siya sa kanilang kwarto at pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang tulog na asawa. Tumutulo ang laway NY habang hawak-hawak ng kahoy sa kanyang kamay. At walang alinlangan niyang hinataw sa ulo ang kanyang asawa. Ginawa niya yon ng paulit-ulit. Naglawa ang dugo ni Maribel sa katreng higaan. Ngumisi si Danilo sa tagpong iyon. Binuhat niya ang patay na asawa at dinala sa likod bahay para ilibing. Makalipas ang 25 araw, malalasap iwalay na Danilo, pagkain ng nabubulok na bangkay. Ikalawang istorya, Pag-iyakap. Oras na naman ng hapunan, dali-dali akong umuwi para kumain. Magaling sa pagluluto ang aking ina. Adobo o bastang may sarsa na ulam, diyan siya magaling. Ako si Abe, 16 na taong gulang, nag-iisang anak. Lumaki ako sa isang komunidad na puro aswang ang mga nakatira. At pati ang mga magulang ko ay nabibilang sa lahing ito. Maging ako ay nakatakda rin na maging aswang, at ito ay mangyayari bukas ng gabi sa aking karawan. Hindi ako sigurado sa aking kapalaran. Hindi ko nakikita ang sarili ko na kumakain ng laman loob ng tao. Tinanong ko ang aking ina kung gaano ba kasarap ang laman ng tao. Nagwika naman siya na ang inihahanda raw niya sa akin tuwing hapunan ay laman na raw ng tao. Ngayon hindi na ako nagtataka kung bakit sarap na sarap ako tuwing kumakain ng handa ni ina. Ilang araw na lang ay kaarawan ko na. Gabi noon, binigyan ako ng aking ama ng isang libreta. May mga dasal daw iyon na karunungan ng mga aswang. Isa daw doon ay ang aral ng tagabulag. Magagamit ko raw ang tagabulag kapag mambibiktima na ako ng tao. Ganon din para makapagtago sa mga tumutugis sa akin.
2:00 ng madaling araw ng aking karawan, ay naghanda na ang mga kalugar ko para sa ganap na pagiging aswang ko. Pinahiran ako ng mga matatandang aswang ng langis sa aking buong katawan. Pagkatapos noon ay sumuka sila ng itim na likido na mula sa kanilang bibig at saka pinainom sa akin. Ito na, wika ko sa aking sarili. Handa na akong yakapin ang bago kong pagkatao. Matapos ko yon inumin ay biglang nakaramdam ako ng pagbanat ng aking laman at buto. Sobrang sakit iyon at sa sobrang sakit ay napapaangil na ako ng malakas. Ang mga braso ko ay humaba ng hanggang tuhod ko at tinubuan ng maitim at matigas na mga balahibo. Ang aking mukha ay nababanat din. Pakiramdam ko ay parang humihiwalay ang mga pangako dahil sa pag-usli ng mga pangil ko. Naglalaway na ako at ang paningin ko ay naglilinaw. Matapos ng aking pagpapalit anyo, ay nag-angilan ang lahat tanda ng pagsalubong sa isang bagong aswang. Sa sandaling iyon ay kanya na kaming pulasan para maghanap ng makakain. Ramdam ko ang gutom. Hayok na hayok ako sa laman ng tao, na parang wala na akong pipiliing bibiktimahin. Nakakita ako ng grupo ng mga kalalakihan na nagdaraan. Doon ay ginamit ko ang aral ng tagabulag para di ako mapansin. Ang mga kalalakihan naman ay masayang nag-uusap habang naglalakad. Nang mula sa likod ng isa, ay bigla akong umatake. Kinuha ko ang isa sa likuran at pagdakma ko, ay bumaon ang aking mga kuko, sabay kaladkad palayo. Ang ibang kalalakihan naman ay nagsipagtakbuhan dahil sa takot. Nakuha ko na ang aking pagkain. Sinimulan ko ng wakwakin ang tiyan. Kahit humihiyaw ang pagkain ko ay wala akong pakialam. Nang makita ko ang bituka ay agad kong hinila iyon at kinain. Sinunod ko ang atay at puso. Kumain din ako ng ilang kalamnan. Sarap na sarap ako. Babasagin ko sana ang ulo para makain ko ang utak nang biglang sa harapan ko ay lumitaw ang isang aswang na matanda. Umangil ako at nagwikang, humanap ka ng pagkain mo. Hindi ako magbibigay. Ngunit tumawa lang ito at nagsabing sarap na sarap ka na Ryan meron pang mas masarap dyan. Ako naman ay tuloy lang sa paglantak sa katawan na biktima ko. Hindi ko na iniintindi ang sinasabi ng nasa harapan dahil sarap na sarap ako sa pagkain. Subukan mo yung sanggol na nasa sinapupunan pa lang, mas masabaw on, hehe, sabi sa akin ng aswang na nasa harapan ko at umalis na ito ng walang lingon-lingon. Napagtanto ko na tama ang sinabi ng matandang aswang. Bakit nga ba hindi? Masariwa at malinamnam isip-isip ko. Kaya naman ay gumawa ako ng hakbang upang maisakatuparan ang makakain ng sanggol sa sinapupunan. Lumipat ako ng tirahan at doon sa isang maliit na nayon ako nagtirik ng kubo. Dito ay nag-aral pa ako ng mga karunungan galing sa libreta. Doon ay natuklasan ko na kaya ng mga tulad kong aswang ang gumawa ng tigalpo. Yung tipong mahihilo ang sinumang tititig sa mga mata ko. Nalaman ko rin na pwede rin akong mangyanggaw ng sinumang naisin ko. Pati na rin ang pagpapalit ng anyo para maging aso o malaking pusa ay inaral ko gamit ang libreta. Isang hapon ay pumunta ako sa kabayanan para maniktik ng mga buntis. Nang madako ako sa labas simbahan, ay nakakita ako ng isang buntis na katatapos lang magdasal. Sa pagtitig ko sa tiyan ng babae ay hindi ko naiwasang maglaway. Lalapitan ko na sana ang buntis pero biglang lumapit dito ang kanyang asawa. Di bale, ang sabi ko sa aking sarili. Susundan ko na lang ang mga ito para malaman ko kung saan ang bahay nila. Nalaman ko naman ang kanilang bahay at doon ay lihim akong nagmamatsyag. Sa bahay iyon ay dadalawa lamang silang mag-asawa. At sa tuwing 9:00 ng umaga umaalis ang asawang lalaki para magtrabaho sa bukid. Doon ko rin nalaman na walang anumang pangontra ang mag-asawa laban sa mga nilalang ng kadiliman. Isang araw ay nagpasya akong lumapit sa kanilang bahay at kunwaring makikinom. Tamang-tama naman na wala ang asawang lalaki. Binati ko ang tiyan ng buntis kung ilang buwan na yon. Tumugon naman ito ng 6 na buwan na. Naglagay ako ng kaunting laway ko sa aking daliri at sabay hawak ko sa tiyan ng babae. Ginawa ko iyon ng walang paalam. Napailag naman ang babae at halatang nagulat sa ginawa ko. Nagalit ito sa akin at ako ay pinaalis sa kanyang bahay. Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Nakapaglagay na ako ng ganda sa sinapupunan niya. Tanda yon sa ibang aswang na meron ng nagmamay-ari ng sanggol na yon. Ilang araw pa ang nagdaan at bihira na lumabas ng bahay ang babaeng buntis.
Marahil, laging sumasakit ang tiyan niya dahil nilawayan ko. Huli na nang malaman ko na sumasangguni na pala sila sa isang albularyo. Tanyag ang albularyong ito na marami ring kaalaman sa kumbate espiritual. Ngunit di ako padadaig, isa akong aswang na pinagkalooban ng mga aral mula sa libreta. Kaya kong makipagsabayan dito, wika ko. Patuloy pa rin ang pag-orasyon ko para sa buntis na aking pinapangarap makain. Pinapalipad ko sa hangin ang bawat orasyon na sinasambit ko. Nang biglang hindi ako makagalaw at biglang sumakit ang puso ko. Biglang liwanag ng kapaligiran, liwanag na nakakabulag. Nang may nagsalita at nagwikang sino kaye? AT, bakit emo pinapahirapan NG pasyente kayo? Tumugon naman ako ng sino kaye? WG kang MAG tago sa liwanag. Alisin emo kung eno mang tinusok emo, esay puso kayo. Pilit pa rin inaalam ng boses naon ang aking pangalan. Ako naman ay tinitiis ang sakit na nararamdaman ko sa aking puso para itong puputok. Sa mga sandaling iyon napagtanto ko na kalaban ko na ang tanyag na albularyo. Nang bigla na lamang nabali ang aking mga braso. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Muling nagwika ang albularyo. PG hindi ka pa energy pakilala iki susunod kong babaliin yang tadyang emo. Ako nang naman ay namimilipit na sa sakit. Sinubukan kong magbitiw ng isang sumpa subalit hindi ko magawa sa sobrang sakit. Maya-maya nga ay biglang nabali ang aking tadyang. Ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na iyon ay walang katulad. Kaya naman sinabi ko na ang aking pangalan at ang aking pakay sa albularyo. Alam kong sukol na ako at wala nang kawala. Kayang-kaya akong patayin ng albularyo gamit lang ang kumbate espiritual. Kaya't nakiusap ako sa albularyo na huwag akong patayin. Sinabi kong hindi na ako kakain ng tao at mga hayop na lang sa gubat ang kakainin ko. Matagal ang naging pakiusap ko sa albularyo para sa aking buhay at sa huli ay hinayaan niya akong mabuhay. Subalit binigyan niya ako ng parusa. Tinanggalan niya ako ng paningin, pinutol ang aking dila. Pinutol ng tuluyan ang aking mga braso at binigyan ng taning ang aking buhay. Agad kong nilisan ko ang lugar na yon at nagbalik sa aking komunidad. Nakita ako ng aking mga magulang at sila ay nalungkot sa sinapit ko. Sa ngayon, may taning na ang buhay ko. Nasa loob na lamang ako ng aming bahay at nakahiga sa aking papag. At hinihintay ang pagdating ng kamatayan. Ikatlong istorya. Lakong isda. Noong mga panahong nagdadalaga na ang aking ina, ay inaasahan na siya sa mga gawain dahil masipag ang aking ina, siya lagi ang pinagkakatiwalaan ng aking lolo sa lahat ng bagay at sa mga usaping pera. Ang ibang tiyahin at tiyuhin ko kasi ayaw nila ng trabahong bukid dahil sobrang hirap po daw at babad pa sa araw. Nga pala marami silang magkakapatid 11, at kung pagsamasamahin mo ang mga lahi namin ay masasabi mo sa ngaon na isa o higit pang barangay anakin kasi ang lola ko kung hindi dali sa IUD, ito ay isang uri ng birth control nung panahon na yon. Maswerte naman ang mga anak ng lolo ko kasi malawak ang kanilang lupain at may iba pang mga ari-arian ito. Isa kasinji engineer ang tatay ng lolo ko nung kupong-kupong namatay ito dahil nahulog sa tinatayong simbahan DHL, sinagip ang kanyang tauhan, kaya siya ang nalaglag. At ang lolo ko ang pumalit sa trabaho ng tatay niya, bata pa ito ay breadwinner na sa mga kapatid niya. Nang lumakiin ang mga kapatid niya at may kanya ng gusto sa buhay, ay saka ito nag-asawa at pinili na lang ang simpleng buhay ang magsaka sa bukid. Malaki naman ang kita niya, lalo na kung nag-aararok sa kasi ang halagang 200 tandang bawas 300, ay malaking bagay na nung kupong-kupong at in-demand siya, dahil pulido ito kay G magtrabaho, plus pa ang kita ng mga pananim niya at kita ng lola ko, dahil may pwesto ito sa palengke. Lagi na lang ang mama ko ang naging nanay at inuutusan ng lolo ko, dahil sa laki ng tiwala nito at sa sipag. Isang araw sabi ng lolo ko bumili siya ng isda at kilatisin niyang maigi ito dahil sa dami niyang ginagawa dahil nung panahon na iyon ay linggo ang ibang mga tiyuhin at tiyahin ko ay may kanya-kanya ring ginagawa kaya nagahol siya sa oras imbis na pumuntaksa ng palengke ay hintay na lang siya sa may kalsada na dadaan na naglalako ng isda. At bumilik sa rito at 15 lang ang kilo ng isda, bumilik sa ng 1 kilo dahil may gulay namang ulam ay sobra-sobra na yon sa kanila. Kasi ang 5 anak ng lolo ko, ayon sa Manila na,
at siyam na lamang sila kasi ang nanay ng lolo ko ay binibigyan din nila bagamat may sarili itong bahay na katabi nila at gusto nitong tumira sa sarili niyang bahay. Nang pauwi na ang nanay ko ay may natinig daw siyang nagsasalita, baka hangin lang iyon. Ang lolo ko ay umuwi agad dahil sa di malamang dahilan itinali niya ang kalabaw katulad ng nakagawian sa puno ng niyog. O nandito na pala si Papa sambit ng nanay ko. Nagmadali siyang pumunta sa kusina. Pero sa di kalayuan niya nakatingin ang lolo ko sa kanya na nagkunot ng noo. Ay naku si Kurnot nakakunot na naman ang noo ano kayang ginawa ko na hindi niya nagustuhan, sabi ng mama ko sa sarili niya. Lo hindi ka sa palengke bumuli ng isda no? Usisa ng lolo ko. Napamaang lang ang mama ko. Sinayang mo ang pera, ba kabilin-bilinan ko sayo kay Aling Belen ka bumili ng isda bukod sa sariwa na sigurado ka pa at may tawad na may dagdag pa, iyon ang suki ng lolo ko sa palengke, ani ng lolo ko. Napayo ko na lang ang nanay ko. Sige kumuha ka ng palanggana at tignan ko ang isdang binili mo, sambit pa ng lolo ko. Dali namang sinunod ng nanay ko. Nang mailabas na ang isda sa plastik na pinaglagyan nito ay napamura ang lolo ko kumpirmado sambit nito. Inutusan uli ng lolo ang mama ko na pumunta sa garden at kumuha ng bunga ng kalamansi. Agad-agad namang tumalima ito. Hiniwa ang kalamansi. Ito hatandaan mo ito kapag ang isda na binili mong walang hasang at walang bakas na tinanggalan ito ng hasang magtaka ka na at wag mo itong bibilhin dahil delikado ito. Ilapit mo yang isda mo at pinigaan ng lolo ko ang isda ng kalamansi, maya-maya ay nagbago ito, ang baho na hindi malaman ang amoy at ang kaninang mga isda ay braso at paa ito ng tao, nasuka ng husto ang nanay ko. Agad namang kinuha ng lolo ko ang isda at nahukay ito, bago niya inilibing ay nagdasal sang sana mahanap ng mga kaluluwa ang daan tungo sa kabilang buhay at manging payapa. Humihikbing humingi ng tawad ang mama ko. Tumigil ka and dyan pahirin mo yang luha mo, nangyari na ang nangyari kaya mahanta ka ng tangsi, at siluin mo yung manok nang may pandagdag tayong ulam, dahil kukulangin ang gulay na nailuto. Dali-daling nanilo ng manok si mama, at nangakong sa susunod na nabibili siya ng pagkain, ay maging mapanuri na siya, at papatakan na niya ito ng kalamansi. At inabangan niya ang naglalako ng isda, nagkagulo sa may kalsada, dahil nalaman ng mga tao na aswang ang mag-asawang naglalako ng isda, nagmamatsyagpla ito sa bawat bahay kung sino ang bibiktimahin. Sinunog ito ng buhay kasama ng mga paninda nila, at para na rin ipakita na kung may malalamang aswang sa kanilang barangay ay papatayin nila ito ng walang awa. Nung mga panahon na yon ay marami daw lumipat sa mga katabing baryo, dahil sa takot. Napagalitan din si mama dahil paano na lang daw kung malakas na uri ang aswang na ibinunyag niya malamang patay na siya. Ang mga aswang ay mapaghiganti, walang awa may mga aswang naman na mabubuti at namumuhay ng simple. Hindi sila pareho at maraming kilala ang lolo ko pero hinahayaan niya ito basta walang binibiktimang tao. Mas marami siyang karanasan nung tumira siya sa Negros. Lahat iyon ay narinig ko base sa mga kwento ng lolo tuwing nakakasama niya ang mga matalik niyang kaibigan na puro kababalaghan at totoong karanasan ang pinag-uusapan, maingay kasi sila, at sa second floor ako minsan, at dinig na dinig ang kwentuhan nila, dahil kahoy lang ang sahig nito. Si mama naman ay naging interesado, at natutong kumilatis Kenji tao ba ito o hindi, pagkain ba ito ng tao o hindi, naging maingat siya dahil sa naging karanasan niya.